pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Hello! Magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, nakita niyo. Okay, ayan po, nakita nyo. Tayo po ay Halloween ngayon. Aalisin ko ang aking mask. Mukhang kumukontra sa aking screen. Okay, at syempre, araw po ngayon ng ating programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga. Syempre, ito yung ating special edition ngayon. Sabi nga, pag special, meron daw itlog na pula. Pero iba ito ngayon. Ayan. Okay, at syempre papakilala natin ang ating laging partner pagtungkol sa mga money magnet na yan, sa mga inyo pong kapalaran, ano man po yung pampaswerte. Pero ngayon po ay araw po ng mga kaluluwa ba yun? Kasi may All Saints Day, merong iba't ibang All siya. Saints Day and All Souls Day. Ayun, okay, pakilala natin. Pero trick or treat muna tayo. Oo. Trick or treat. Yan, sa mga bata, ayan, trick or treat daw. Pero bago lahat pakilala natin, Miss Money Magnet, Jeline Valenzuela. Ayan po. Bati ka Talaga, sa Miss followers natin. Okay. Talagang every once in a blue moon lang ako lumuluwas, tuwing may mga okasyon lang yata ako. Kung may kababalagan. Yes, paumanhin at ako'y laging busy, no? Ang inyong coach ay always busy. Bati-bati po muna tayo sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga followers at mga nanonood at nakikinig saan mang panig ng Pilipinas at buong mundo. Okay, binabati ko dyan sa masbate ang aking Uncle Nanding Fernando Gregorio. Dati po siyang sundalo. Yan. Sa ating mga kasundaluhan. Ayan, sila yung ngayon napapalaban at humaharap sa hamon ng gobyerno, ng bayan, ng buong Pilipinas. Okay, at sa aking uncle, ito yung mga kapatid ng mama ko sa aking Munding ko, dyan sa Tambobo, Masbate, at sa aking Auntie Helen. And of course, binabati natin ang Ang aga ng batian mo, Cashtag Company. Okay, sila naman yung sa mga camera. And of course, the Jabi International Agency. Yan, nagpapaalis yan ng ating mga OFW. Yes. Yan, sila yung maraming natutulungan ng mga OFW. Bakit ganun? Para ako nakatabingi. Para ako nakaganon. Hindi ko maintindihan. Baka naman Ganito ba talaga pag Halloween? Nakatabingi o ano? may ghost sa likod. Para mo. tayo mga multo dito sa camera, no? Okay, anyway, at paalam na muna natin sa ating mga followers and viewers sa apat na sulok ng mundo kung saan po kayo nakikinig. Kami po inyong mapapakinggan at mapapanood sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat po sa ating mga boss. Saludo po kami sa inyo. At syempre, ang support na po ng ating technical side, mga kababaihan at makikisig na mga sundalo natin. Okay, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy. Sabi nga po ng ating partner, si Miss Money Magnet, ay ito po yung All Souls Day at All Saints Day. And All Saints Day. Tagalogin natin, ano po ba to? Araw ba ng mga patay? O ano? Araw ng buhay? O kaluluwa? Sige. Actually, ito yung tinatawag na undas sa Pilipinas. Yes. Ang undas, comes from the Spanish word na tinatawag nila na honrar or to honor or todos los santos, all saints. So, ito ay pinaghalong Catholic tradition at mga Philippine culture of paying respect to the dead. So, kumbaga, ito yung nagbibigay tayo ng respeto sa mga namatay nating mga mahal sa buhay. Kung napapansin nyo po, ang aming mga hitsura ngayon ay hindi nakakatuwa.
No, ito ay para sa mga bata kasi it's a trick or treat. Alam mo, para ako nakatabingi na hindi ko maintindihan ang upuan ko pa itabingi. Hindi naman. Talagang nakatagilid ako. So, hindi ko na alam kung paano ko ayusin yung sarili ko. Oh, Okay, nakatabingi kasi hindi. ako. Feeling ko yung camera ko ang nakatabingi. Ayan, hindi Yun. na. Okay na yan. Sige. Okay. So, yun nga po. Yan ang meaning ng ating undas tuwing November 1 and November 2 po yan. Yes. So, pag November 1, ito ay ang All Saints Day. Yes. For honoring, ito ay ino-honor natin ang lahat ng mga saints na mga holy. Yan. Katulad niya ni na Padre Pio. Ganon. So, yan yung, actually, I'm not really familiar with entire Catholic, kasi Iba yata yung And then, ang November 2 ay All Souls Day for praying respects to the souls of the, ng ating mga mahal sa buhay. Pero alam mo ba, na yung mga common practice kasi natin, di ba, nagvi-visit tayo sa cemetery, ipinagpipray natin sila, Yes. or nagkakaroon tayo ng mga rosary or novena na tinatawag dito sa loob ng ating mga pamamahay para sa ating mga namatay na mahal sa buhay o mga kaibigan. Yes. Pero, alam mo po ba na ang sa tradisyon ng mga Filipino or ng mga Katoliko na kapag ang mga namatay, ito ay sila ay hindi dumidiretso sa langit. Oo. Yes. Correct. Sila ay dumadaan saan? Purgatorio. Purgatorio. Ano daw ba ang purgatorio? Maraming nagtatanong. Kasi kahit ako, kasi ako, in my understanding, purgatory, this is, a suffering area. So, ito yung, hindi mo alam kung pupunta ka sa langit or mapupunta ka raw sa impyerno. Doon ka parang So, ililitis. Yes, ito ay ang paglilitis. Ang purgatory, ito ay ang spiritual place or state where souls go after death to be purified from their sins before entering the heaven. From Latin word, the word purgatory meaning to cleanse or to purify. Yun. Ito daw ay it's not a hell. Hindi daw ito yung impyerno. Yes. It is a temporary, not eternal punishment. So dito, ang souls daw dito sa purgatory ay ito yung magki-cleanse tayo. Kasi 'di ba, sabi nga, before we face to God, we need to be purified and clean. So yun pala yun. So ngayon sa maraming nagtatanong sa atin, ito yung ibig sabihin ng purgatorio. So bago tayo humarap sa God, kailangan malinis tayo. Di ba nga sa mga Muslims, every time they pray, kailangan naghihilamos sila, naglilinis sila. I mean, I like the culture of Muslims in terms of prayer kasi sobrang, di ba? At saka dedicated sila. So, according daw doon sa Catholic belief na, yun nga, bago humarap ang isang namatay sa Diyos, kailangan muna maglinis. Or, habang nasa purgatory ka, ito yung way of sacrifice. Sa amin kasi, sa Chinese, sa Malaysia, ang ginagawa kasi namin, sa akin yata parang everyday I'm doing sacrifice. Kasi, we wake up, I have to get up 3 o'clock in the morning just to do the meditation and prayer. Everyday yun. Ikaw kasi, pag pinili mo yung spiritual path mo, kaya medyo medyo maingat na ako sa way ng pakikipag-usap sa ibang tao, yun laging paglabas kasi sometimes we have to protect our energy. So ganun po yun. So kumbaga, pinopurify mo yung sarili mo all the time. So, kaya bago tayo umakyat sa langit, ito daw yung purpose kung bakit para i-glorify ka ni God, kailangan mo ma-cleanse muna yung souls and spirits. Yun. So, yan yung purgatory para sa mga All Souls and All Saints Day. So, ibig sabihin pala, kahit pala itong mga santo natin, dadaan din sila sa purgatory. Walang dumidiretso papunta sa langit.
Yes. 'Di ba? Unless siguro na sobrang holy ka na dito sa lupa, pero feeling ko naman, ako in my opinion, lahat kasi ng tao dumadaan talaga sa test. Kasi even dito sa world, 'di ba? Sa mundo natin ngayon, lalo na ngayon, italakay natin bago tayo mag-proceed. Marami kasing katanungan, Tita Terry. Oo. Miss Jeline or Coach, meron po bang mga particular food na ino-offer Yes. sa Good. All Souls, Yeah. All Saints Day? Mm. So, eto ba ay nagdadala ng swerte? So, yan. Bago tayo pumasok dyan, talakayin muna natin, bakit ang Pilipinas ngayon ay nagkakaroon ng tinatawag na suffering? Maraming mga sementeryo, no? Ang nawasak dahil sa flood. Yes. Eto na tayo sa flood control, the big issue in the Philippines. Lumutang So, na. so many questions. Napakaraming tanong. Bakit po ganun ang nangyayari sa ating bansa na bakit parang pati mga tao nagsasuffer? Okay. Ganito lang 'yun. Whatever karmic that the leader holding, it will grow sa root ng bansa. So, ibig sabihin, kapag malaki ang karma na dinadala ng mga namumuno sa isang bansa, kumbaga, ito yung templo the temple. Kapag itong nasa tuktok nasa tower na yan, bumagsak yan, pabulusok yan, pailalim. So, ang apektado niyan is yung nasa ground. Unless na ang foundation ng ground is matatag, yung filing drive niya. Although the Filipinos, yun lang ang maganda sa mga Pilipino kasi tayong mga Pilipino, unos, bagyo, ulan, Yes. sunog, matatag ang mga Pilipino. Yes. So saludo tayo sa ating kapwa Pilipino. And we are blessed by that. Pero ang karma kasi, nadala-dala natin. Kaya nagkakaroon ng mga sitwasyon na ganito. Kasi, ito yung mga pangyayari na kung saan pag ang galit ng buong sambayanan, nagkaisa yan. Ito yung tinatawag na pain and hatred frequency. So, yung frequency na to, pag nabuo, ito ay bubuo ng isang malaking disaster o problema. So, ngayon, ang energy na to ay eto yung mga, kumbaga, di ba nagkaroon tayo ng ghost month? Eto yung minsan ang mga souls na hindi nakakabalik, na hindi natin naalayan, hindi natin na-offeran, sila yung mananalanta. So, kumbaga, pasok sila sa iba't ibang aspeto, pamamahay, lalo na kapag ang tao na nasa paligid natin ay negative. Kaya nagkakaroon ng isang malaking frequency na nagkakaroon ng disaster. So, yun po. Kaya tayong lahat dapat maging kalmado, huwag tayong magalit. Kung ano man po ang pinagdadaanan ngayon ng bansang Pilipinas, lahat po tayo ay manalangin. Yes. Huwag po tayong padadala sa ating mga emosyon. Yes, tama. May mga leaders po tayo, meron po tayong side na si ganito, meron po tayong side na si ganito. Pero sa panahon po ngayon, hindi natin kailangan ang mag-away-away, bagkus tayo po ay magkaisa at magtulungan, lalo kasi tayo rin po ang mahihirapan. Correct. Okay? Yes. So, yan. So, ngayon, ito, papasok na tayo. Anyway, happy birthday nga po pala sa aking butihing asawa. Kailan siya ayan. nag-birthday? Birthday niya po ngayon, sakto po is Wednesday, October 28. Yes. Yeah. Happy birthday. Happy birthday kay Edlic Luis Ariola, sa Yes. daddy ng aking baby. Yes. Ayan. Happy birthday, bro. Okay. Okay, so ngayon, sa maraming katanungan, Miss Jeline, paano po ba, meron po ba tayong magagawa kung sakasakali na makatulong para sa ating, kumbaga kahit lang sa loob ng ating tahanan, ang pag-aalay para sa eto ba ay puro Chinese lang ang nag-aalay para sa mga kaluluwa? O tayo, dapat panahon na para matutunan din natin. Okay? Kadalasan, ang ino-offer ng mga Pilipino, ito ay ang tinatawag na kakanin. Kakanin or native rice cakes
So, yan, ino-offer ng mga Pilipino. Ano bang ibig sabihin nito? Ano daw ang symbol ng kakanin? Mm. So, ang kakanin, it will bring sweetness and harmony para sa family. So, kahit daw na namatay na, yung bond of the bloodline is still sweet para mayroon tayong maayos na relationship sa loob ng ating mga tahanan. Kasi ito daw, ang energy daw ng ating na mga namatay, mga namatay, ay patuloy na nakaugat sa ating mga dugo. So, nananalaytay po yan. Actually, medyo magaling na ako magtagalog na ano pa rin, nabubuyoy pa rin. So, yun, nananalaytay sa ugat natin hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa susunod na mga Ibig henerasyon. sabihin ba yan, Miss Jillian, sa pagkainan ng family, dapat meron din? Yes. Sa altar at sa hapagkainan. Kasi during celebration, magsasama-sama tayong kumain, di po ba? Pagkatapos natin mag-alay, magdasal, ito ay tayo ay kukuha tayo or anyway. Paano nga ba ang pag-aalay? Hindi po lahat ng halimbawa, once you offer the food to God, ito ay pwedeng kainin. Ayun. Pero kapag ang food ay inoffer sa souls, ito po ay hindi nyo pwedeng kainin. So, doon na lang siya. Yes. So, kailangan, pag mag-o-offer tayo, laging may lagi tayong kukuha ng portion. So, separate sa ganito, Ayun. separate sa ganito. That's why kasi that food is dedicated for them. And after that, pwede mo po kasi yan ipamigay palabas. Ayun. Ilalabas mo. Okay. Yes. Kasi kumbaga, ito ay departed Pagbibigay ito sa kaluluwa na paalis. Yun. So, yan. So, yung Pero, mga, Miss Jillian, yung mga naiiwan sa sementeryo ng mga food like a Chinese cemetery, wow, talagang ang sasarap ng mga nakain. Ano ba yung pwedeng kainin? yes. Nung mga, halimbawa, yung mga nakatira doon. Yung mga Pwede po yun. Ayun. Kasi, kumbaga, we consider them as unwanted souls. Ayun. Kumbaga, hindi sila belong sa family natin. Or, eto yung halimbawa, maaaring kakainin niya ng pusa, ng aso. Oo. So, ito kasi ay may mga souls. So, maaaring sila yung mga mananalanta sa ating mga tahanan o kabahayan. So, ito ay, ibig sabihin, we are pleasing them para hindi tayo mas problemado sa buong taon. Halimbawa, katulad nito, pag kumikita ka ng malaking pera, pero bakit nagkakaroon ka ng sitwasyon na biglang may nanloko sa'yo? Halimbawa, kumikita ka ng 1,000,000, tapos kinuhanan ka ng kalahating milyon. Bakit ganun? 50%. Kasi ibig sabihin, hindi po dahil sabihin nyo na eto si Miss Jeline mali ng pagpapaliwanag, ganito lang po yun. Ito po hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo ng tama o pwedeng maniwala o pwede kayong hindi. Ito po ay hindi ko ini-insist. Kumbaga, pag meron pong mga ganitong sitwasyon, we believe kasi na ang law of giving, di ba nga po nasa Biblia na ang 10% ay ikapo. So, ibig sabihin, kahit daw po, kailangan natin mag-law of giving. Either nasa church yan, or magbibigay tayo sa mga taong nangangailangan, o sa mga kaluluwa na kailangan nating respetuhin. So, that's why I keep burning. So, ibig sabihin, percentage ng ating income ay kailangan nating ibalik kay God. So, ibig sabihin, hindi literally kay God kasi we don't see God. So, God created some instances, situation na kung saan doon tayo mag-law of giving. So, yun po. Kapag tayo daw ay nagbibigay ng balance na law of giving, ito ay mamimaintain ang consistency ng ating income. So, hindi tayo magkakaroon ng mga sitwasyon na katulad niyan, may mga tao na kukuha ng ating mga pera o tayo ay lulukuhin. Subalit, eto naman po sa particular part. Minsan daw po, kapag ikaw ay kumukuha ng pera sa kung kanino man at nanloko ka ng kapwa mo, pinuhanan mo ng pera, hintayin mo rin ang karma. Kasi ibig sabihin, ang tao na to may pinagdaanan siya na mas matindi kaysa sa iyo, ikaw daw ang kukuha nun.
So yan ay travel of ng energy frequency. Katulad sa'yo, halimbawa, may pinagawa ka, Oo. naloko ka, hindi ito naitayo. Ibig sabihin, magsasuffer yung tao na yon sa kanyang relationship, sa kanyang health, sa kanyang finances, at marami pang iba. So, yan po yung mga So, ano sitwasyon. mangyayari doon sa nabiktima? Okay. Ang nabiktima po, ibig sabihin, nakiklense yung karmic niya. Nakiklense yung karmic niya. So, kumbaga, magle-less yung suffering niya. And time will come, either hindi niya ito i-harvest ngayon, pero i-harvest ito ng new generation. So, yun lang po. Or either, magiging safe ang kanyang health, ang kanyang spiritual, ang kanyang tahanan, magkakaroon siya ng balancing. Kasi lahat naman po tayo may karma. Oo. Walang perpekto sa mundong ito. Yun. Okay. Ang sumunod po natin na pagkain ay ang root crops. Ito ay nagsisimbolo ng being grounded and prosperous. Katulad niyan, mga kamote, kamoteng kahoy, mga patatas, yan. Ayan po ay magandang i-offer. Ayun. Sumunod po ay ang sa meat, chicken, or pork dishes. Okay. So, yun nga, madalas tayo adobo kasi yun ang Filipino Nagsisimbolo naman ito ng brings good fortune and family blessing. So, yun. Actually, mas maano talaga pagdating sa chicken or pork. Yun ay ang good fortune or blessing lagi sa family. And then, kailangan daw po yung merong nilagang baboy or baka. Yan, mga sabaw-sabaw. Kasi ito ay nag-i-encourage ng clarity and healing energy for the family. So, okay palang bulalo. Yes. Ano So, yan ang sa healing araw kasi, ng- halimbawa, Ano yan, November 1 or 2? Pareho. November 2. November 2. November 2 or November 1. Okay. Yes. Sige, mag-order Um, tayo. Pero mostly kasi souls ang ino-offera natin. Okay. Kasi mostly ang Saints Day, ang ino-offer natin sa kanila is light and prayer. Yes. So yun po. Yun ang and bread sa Saints Day. So, and fruits, yan. Alak, yan, para sa wine. Saints Day. Wag na may Oh, alak yes, lang. wine. Sobrang makalasing. Wine. Red wine. Huwag naman yung gin. Para yan sa mga sa mga tatay, sa mga lolo, yan. Okay, sa next natin ay ang bread or yung pandesal sa mga Pilipino. Oo. Sharing bread, it brings unity and blessing. So, yun, kailangan natin mag-share ng tinapay kasi ito ay nagdadala sa atin ng pagkakaisa at blessing. And sumunod ay yung fruits, encourage continuous blessing. Oh my God, nag-iingay ang may background ako dito na parang sumisigaw. Okay, so continue ang blessing natin pagdating. Ang fruits kasi fruitful yan Kumbaga entire year, that is your blessing. So, mas maganda na yan, isa yan sa i-offer natin. Actually, ako hindi talaga ako nawawala ng fruit sa altar. Oo, Every day yan. orange Talagang I yan. spend every Friday, I buy oranges, apples. apples. Oranges and apples talaga napakaganda Oo, pagdating yun. sa prosperity. So, wag tayo, pati po sa sa inyong mga lamesa, sa taas ng inyong ref, yan, maglagay po kayo. Ayan ha, tips na yan ha, para sa ating mga tinatawag na pampaswerte. Hindi pa New Year ngayon, pero nagbibigay na tayo ng Pangundas tips. na yan. Yan, pang-undas pa lang yan. So, kasi mahalaga daw po na ang soul natin ay ating pagyamanin. Okay, Mag- Miss Manny Magat, meron na tayong 9 minutes. Ayan, medyo Ay, 9 bilis. minutes. Bilis, And then, we have coffee and tea, cooked rice, yan. So, yan, ang mga coffee is for the good spirits, inviting good spirits inside our house and protection. Tapos yung cooked rice as a sign of love and respect. Okay, so yan nga po, yun. Sana marami kayong natutunan sa darating na undas na inyong ihahain at ihahanda sa inyong hapag at sa inyong mga altar. Ayun. Ayun. May mga tanong lang tayo kasi kung marami daw yung mga patay na aalayan, ano ba, family, merong nanay, tatay, ano isang lang ba yun?
isa yung food lang na ilalagay. Basta ilalagay niyo po yun sa isang lamesa. Ayun, parang Na separate. Nakaano, Para na po yun sa kabuuan. Sa lahat na. Tapos po, pagkatapos po niyan, actually, ang lolo ko before, pag ganyan, araw ng undas, ang gagawin niya, kukuha siya ng bawat pagkain, ihahagis niya palabas. Eto, para kay ganito, eto, para kay ganyan, eto. Ihahagis? Kasi, you can write the name of the people and put it in the table, on the table. So, para at least lahat sila Nandun na. makakakain. Oo. Ibig sabihin, inimbitahan mo sila. Tapos, ganito, kung iyan ay sa family, sa loob ng altar o loob ng lamesa. Pero kung mga unwanted souls naman, maglagay kayo sa labas ng bahay. Okay, yan. Yung sa kandila, kasi nakikita ko kung ano yung dami nung namatay, ganun karaming kandilang nakatirik. So, Hindi, kailangan mo kasi, once you pray is you have to mention the name of the person and then Okay. put it, even one light lang yan. Kung isang light yan, one star can shine the entire darkness. So, Ayun. ayan, walang problema. Kahit isang kandila lang ang ating itirik, kung ang intensyon natin ay para sa pangkalahatan at ang tao na ito ay inyong inimbitahan at inalayan, sila ay magkakaroon ng liwanag sa kanilang paglalakbay o sa kabilang mundo. okay. So, tama lang ba na ang pagsisindi ng kandila ay sa gate, sa labas ng pinto? Yun ang madalas ko na-obserbahan, nasa labas. Okay, ang pagsisindi ng kandila po ay ganito. We have to offer to our altar, to God. Offer to God first, bago, kasi si God ang magbibigay ng liwanag sa lahat. Yes. It's always prior to God. God is always the number one within. So, kumbaga, sa Kanya muna natin i-offer bago tayo mag-offer sa labas. Okay, ang pag-o-offer sa labas, ito ay kandila para sa mga taong naglalakbay. Kumbaga, mga walang kapamilya. Ayan. So, pag sa gate naman, bubuksan mo ang gate, ito ay ang pag-o-open mo sa mga kaluluwa o sa mga namatay na nasa kabilang ibayo na pagpapapasok sa iyong tahanan. Okay. So, yun po yun. parang weird yun na papasukin mo sa tahanan mo. Yung kasabihan Yes, totoo po yun. Kasi you are inviting the souls So- and spirit. So, all the souls yun, hindi lang family. Yes. So, open, Kung halimbawa, ito kasi isang gathering, ito ay isang pagtitipon. So, kumbaga sa isang probinsya, halimbawa may kasal, may birthday, di ba, pag piyesta, ito ay isang piyesta, ito ay isang celebration para sa kanila, para sa tradisyon ng mga Pilipino, para hindi natin alam. Di ba? Ito ay para sa kanila. So, ibig sabihin, kahit sino, pwedeng kumain. so, ibig sabihin niya, pag pumasok yung mga kalwa sa bahay mo, dahil pinapasok mo, baka naman di na sila lumabas, doon na tumira. Kaya nga po, tayo ay nagpipray sa kanila na maraming salamat sa inyong pagdaan. Ang lahat ng mabuti ay manatili at ang lahat ng hindi maganda ay umalis. Ayun. Yun. Meron, yung mga kasabihan na pag hindi ka dumalaw daw sa yung mahal sa buhay doon sa sementeryo, ikaw daw ang dadalawin. Hindi po yan totoo. Kasi, di ba, kahit nasaan tayo, ang kaluluwa ay mananahan yun sa puso natin. Hindi po yun sa kung saan. Which is, we are remembering the memories lang. And syempre, we have to respect. Ay, yung pagdalaw sa kanilang mga sementeryo, ito ay ang pagrespeto Oo. ng kanilang mga kaluluwa. So, yun. Ganun po yun. Yes. Pero ang mahalaga, kung saan sila galing at saan ang kanilang tahanan, doon mo sila aalayan. So, ano naman sa mo naman doon sa mga pupunta sa sementeryo na may dalang videoke, may magsusugal, may kung ano-ano. Siguro po ganito, kasi ang pagdalaw sa sementeryo, ito ay panahon ng pananalangin. Yes. Ito ay ang pagbibigay alay sa pananalangin ng kanilang mga kaluluwa. Ito ay ang pag-i-enlighten. So, hindi dapat tayo nagdi-disco. Pero because it's a Filipino culture, to be honest, mas maganda po siguro na magkaroon kayo ng mga karaoke, video okay doon sa inyong tahanan. Kasi kumbaga, halimbawa, ang tatay mo lasinggero o gusto ng karaoke. So, ganon. Pwede niyo siyang lagyan doon sa bahay ninyo. Pero kung hindi talaga mapigilan, dapat doon lang yung music na sana hindi nakakabulahog ng iba. Yes. Kasi sa sementeryo, napakaraming spirito niyan. Yes. Ang iba dyan, matatanda na ayaw ng ingay. Kaya yan, bakit tayo minsan namumroblema sa buhay? Kasi ibig sabihin, nakakapanalanta tayo ng pakatahimikan ng ibang kaluluwa. Yes.
Okay, last question. Ngayon kasi moderno na, no? Sabi nga, siyensya eh. Napansin natin sa mga wake ngayon, yung mga lamayan, talagang meron ng videoke at kantahan. So ano ang Yes. meron? Okay lang. Lalo na sa Cavite, Oo, ano? diba? Lalo na sa Cavite. Mm-mm. Yes. Ito kasi ay may kanya-kanya tayong tradisyon sa mga lamay, sa mga ano. Pero minsan po kasi ang ganitong ano, this is a cultural, this is a personal Yes. na magkakaroon kayo ng video or party. Pero ito po sana ay ating respetuhin sa pansarili lang natin. Kumbaga halimbawa sa family, ito yung nakagisa natin, gagawin natin to sa family. Pero kung sa pangkalahatan na tradisyon Okay. at celebration, yes, it's okay to celebrate happily. Yes. Pero mahalaga din po talaga na nire-respeto natin Yes. yung solemn. Yan. Okay, Yung Miss prayer. Lilian, ang bilis ng ating oras. Siguro yung mensahe na lang po sa ating mga followers and viewers. Go ahead. Okay, happy birthday nga po pala kay Babylin Benjamin ng Javi International, and hello sa aking kapatid, so nandyan rin sa Javi. Okay, sa lahat ng ating mga kababayan, maniniwala po tayo o hindi. Mukhang may multo Tapos sa na background ba? natin. Ayun. Okay, ayan. At syempre, ayan na po yung ating pagsamantala. Kay Ma'am Christia Bonifacio Lin, so attorney soon to be. Yan, ng CCB yata Company Corporation, mga contractor. Pero hindi po sila flood control contractor. Okay. So, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat, at sa ampanig man ng mundo, sa lahat ng ating mga kababayan na OFW. Okay, mag-ingat po kayo lahat, at naway pag magbulay-bulay po tayo at manalangin ngayong panahon ng All Saints Day, All Souls Day. Panalangin natin ang ating mga mahal sa buhay para magkaroon tayo ng mas maayos at masagana at ipanalangin na pamumuhay, at ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Okay, Yes. ito po ang mga sinasabi namin dito. Maniwala man kayo o hindi, ito ay pawang part of experience, at ito po ay hindi namin sinasabi na inyong paniwalaan. Pero syempre, gawin nyo pa rin kung ano ang nararapat para sa inyong mga. Yes. Thank you so much, Miss Jeline Valenzuela. Siya po ay isang life coach international. Yan. Sa mga interesado po, PM lang po sa ating programa kung meron man po kayong gustong katanungan kay Miss Money Magnet, at kung gusto niyo humingi ng advice po, usap na lang po kayo. Palakpakan po natin. At sa ating mga spirit na nasa paligid. Oh. Okay, salamat. Dapat ang background nakakatakot eh. Thank you po sa lahat ng ating followers and viewers. Pansamantala po kami magpapaalam. Ito po si Terry Alpha. Enjoy lang po kayo. Stress-free life. Be happy. Wala pong anumang stress. Thank you po. Saludo po kami sa inyo. Good luck po sa inyo. Thank you, Miss Jeline. Thank you po.